Si Patrick kasi, syempre katabi ko po siya nung time na yon, nakikita ko po na ano na siya, nahihilo. Like, parang mahihimatay. Siguro dahil sa... Mainit? Mainit, ang dami nang nangyari, ganyan-ganyan. So, inalala, yung isa naming friend na host din, inas po namin siya na alalayan na lang papunta sa, sa CR? hotel. Pinabalik. At sa pinabalik room, mo- kasi malapit lang po yung room doon. Para during at least, the reception, umalis siya. same day edit na. Yung pinapanood na po namin yung Pero same nasa day reception edit. pa din kayo niyan. Yes po. Tapos, nung paglabas niya, hinamatay po siya nung time na yon. So, syempre... Paglabas niya pa lang ng reception, hinimatay siya. Yes po. Hindi ko po alam na hinimatay siya kasi nagti-thank you po ako sa mga guests eh. Dahil ako na nga lang yun nandun. So, nagti-thank you po ako sa kanila and all. Tapos lumapit na lang sa akin yung friend ko na Jerry, si Patrick, nahimatay na nga sa labas. And then, anong nangyari? So, after po nun, syempre nag-thank you ako and then lumabas po ako agad, tumakbo ako kasi syempre, di ba, as a partner, nakakasal lang, hinimatay yung jowa mo. Oo, nakakakaba po. And then, nung time na yon na tumatakbo ka sa kanya, bigla siyang tumayo. So, Isha prank. parang okay lang ako, yung parang gano'n, okay lang ako, ganyan-ganyan. Pero ang dami nagsasabi sa akin, hindi siya okay, ganyan-ganyan. So parang nagpatawag ng nurse, tas yung ambulansya and all. Tapos dumating yung nurse, may relasyon sila ng nurse. Bakit na relasyon? And then naghahinap ako ng plot twist, di ba? May plot twist eh. Ayun po. After po nun, syempre, para mapanatag yung loob, dinala po namin siya sa hospital. Kasi yung nilagay ng nurse, bumababa yung oxygen niya. Nasa 30. Baba nun. Opo, 30. So, kailangan po namin siyang dalhin sa hospital. And sa hospital, sabi ng doktor nga niya na nalunod yung mga organs niya sa tubig. Yung parang napuno yung organs niya ng tubig. So, nung time po na yon, so parang sabi ko, parang parang, alam mo yun, nababahala na ako. Anong nangyayari? Tapos, kinabukasan nun, lumapit yung doktor, sabi, okay na. So, the following day pa. Yes po. The following day, like, mga October 7 po ng mga hapon, sabi, okay na siya. Na natanggal na yung tubig, ganyan-ganyan. Tapos, mga 3 o'clock po, yun po, namatay po siya. Ni-revive po siya. Ilang beses po siyang ni-revive, 3 beses. Tapos, lahat sila nagtatanong na sa akin anong gagawin kasi nga asawa ko. Yung parang ikaw na yung magdedesisyon sa kanya. So, parang bakit ako yung magdedesisyon? Parang ilang oras pa lang, halos 22 hours pa lang kaming kasal, bakit ako yung magdedesisyon? And hindi ko na alam yung nangyari, nakahiga na lang ako sa kanya, ganun, pinakikinggan ko yung heartbeat niya. Tapos yun, wala na talaga. Yun po. So, like after the wedding, yung parang sobrang saya na nangyari. And then biglang, patay na. So parang unreal po. Parang hindi maintindihan kung bakit. Parang full of question ako why. Parang bakit sa akin? Bakit ako? Yung parang... Tsaka bakit sa araw na yun? Oo, bakit sa araw na yun? Oo, yung parang kasi, ganun po. Napaka-special ng araw na yun. Di ba, lahat naman tayo, gising naman tayo sa katotohanan na eventually, di ba, lahat tayo mawawala. Pero hindi sana sa araw kung saan dapat masayang-masaya siya. Bakit nung araw na yun, mako-question mo yun eh, di ba? Hindi siya madaling matanggap. Para siyang panaginip, para siyang bangungot. Napapanood mo lang sa mga palabas, sa mga pelikula. Pero nangyari sa'yo, Yes. that was so tragic. That was so tragic. Sobrang hirap po nung time na yun. As in talagang, parang kahit ako gusto ko na lang mamatay. Yung parang samahan siya. Kasi parang, he loved me until the end. And parang ako gusto ko din na, tayong dalawa na lang. Yung parang ganon. Parang natutuhanan talaga yung till death do us part. Yung so, yun po, sobrang hirap makabangon. Even, Nagalit ka? sobra po kahit po sa mga... Saan? Kanino?
sa sarili ko kasi hindi ko alam na may sakit pala siya. Tinago niya po yung sakit Oh. niya. Anong sakit niya? Nalaman po namin after na nung inaayos na po yung mga gamit niya dun sa bahay. Nalaman namin na may sakit na siya 2015 pa lang sa puso. So, tinago niya po sa akin, sa pamilya niya. Hindi po alam ng pamilya niya din. Mami So, Grace, nasan po kayo yung mga pangyayaring yan? Kasama niya po ba kayo sa hospital? Ano? Yes, nandun kami sa hospital. Parang kami nga lang hinintay niya eh. Nung bago siya namatay. Paano niyo po sinuportahan na si Grace? Bilang nanay nung anak niyo na sa isang araw naging misis, sa isang araw naging byuda. Paano niyo po sinuportahan yung anak niyo sa ganung pagkakataon? Mahirap, kaya lang hindi ka pwedeng magpakita ng kahinaan kasi baka lalo siyang manghihina. So pinakita namin sa kanya na advice namin, kaya mo yan, kaya mo yan. Baka hanggang dyan na lang yung buhay niya. Hindi ko ma-imagine kung gaano karaming luha ang iniluha mo. No? Yes po. To the point na hindi na rin po ako makakain kasi at saka makatulog. Every time na pipikit ako, siya yung nakikita ko. So,